Mula sa bukang liwayway hanggang sa pagsasara ng restaurant, ay sa Eric na ang palaging una at huling nakikitang empleyado. Sa loob ng 5 taon, naging matatag siyang haligi ng La Esperanza Fine Dining, isang kilalang high-end restaurant sa Makati. Palagi siyang nakaayos, malinis ang uniforme at palaging nakangiti. Mabilis siyang kumilos at may matalas na memorya sa paboritong order ng mga regular customer. Eric, you are our star waiter. Ani Miss Leia, ang manager. Ngunit kahit anong puri ang natatanggap niya, paulit-ulit siyang nalalagpasan sa promotion. Noong 1 taon pa yun na akong ipopromote ako, bulong ni Eric sa kasamaang si Carla, habang nagayos ng mesa. Pero si Leo ang ginawa nilang supervisor. Bagong salta lang yun . Tahimik lamang si Carla. Alam niyang may punto si Eric. Pero may napapansin siyang ibang anyo ng ugali nito na hindi napapansin ng iba. Lalo na kung may customer na mukhang hindi bagay sa ambience ng restaurant. Siguro may hindi lang sila gusto sa'yo, Eric. Hindi lang kasi base sa trabaho yan. Minsan sa ugali rin. Maingat na sagot ni Carla. Ano? Ugali? Ako? Ako nga ang pinakamasipag dito. Sagot ni Eric, halatang naiinis. Kung ako sa may-ari nito, matagal na dapat niya akong prinomote. Pero lingid sa kaalaman niya, ilang miyembro ng management ay may pagdududa sa kanyang asal. May mga reklamo ang ilang customer noon na naging masungit sa Eric kapag hindi mamahali ng order. Pero dahil mausay siya sa ibang aspeto, ay pinapalampas lamang ito. Kinahapunan, habang nagpupuna siya ng wine glasses, tinanong niya si Miss Leia, Ma'am, may balita na po ba kayo sa promotion ko? Baka naman pwede niyo na akong isama sa listahan. Napatingin si Miss Leia, saglit na nag-isip. Sa susunod na buwan pa ang evaluation, Eric. But we're watching. Galingan mo lang. Napakunot ang noo ni Eric. Ilang taon na akong pinaghihintay. Kung sipag at galing lang, talaga namang panalo na ako. Napangiti si Miss Leia. Hindi lang kasi sipag at galing ang pasihan. Character counts too, Eric. Nagpantig ang tenga ni Eric sa narinig. Ano bang ibig niyang sabihin? May masama ba akong ugali? Bulong niya sa sarili habang inilalapag ang mga menu sa bagong dating na customer. Gusto niyang mapatunayan na siya na ang pinakakarapat-dapat sa lahat. Kaya naman mula sa araw na yon, doble kayod sa Eric. Lahat ng customer ay pinakikitunguhan niya ng maayos. Pero may kondisyon sa kanyang isipan. Dapat ay mukhang may pera. Kaya't nang dumating ang isang araw na susubok sa kanyang pagkatao, hindi niya inaasahan na ang simpleng desisyon niya ay magiging daan ng kanyang pagbagsak o pagbabagong buhay. Sabado ng hapon, golden hour sa La Esperanza. Punong-puno ang restaurant. Ang mga waiters ay kaliwat kanan ng hakbang, tila orkestra ng maingat na kilos at ngiti. Sa Eric gaya ng nakasanayan, ay maagang dumating at halos walang pahinga. Table 5, 2 imported steak. Table 3, wine refill. Sunod-sunod niyang utos sa mga bagong waiter, habang dala ang tray ng pagkain. Alam niyang napapansin siya ni Miss Leia, at masaya siya roon. Ito na, malapit-lapit na talaga akong mapromote, isip niya. Ngunit ang kasiguraduhang iyon, ay biglang naglaho nang bumukas ang pinto ng restaurant, at pumasok ang isang kuskusing lalaki. Madungis ang muka, sunog sa araw ang balat, at halatang hindi naliligo. Nakasuot ito ng sirang kamiseta, at may dalang supot ng plastik na may lamang tinapay. Ang amoy nito ay agad na kumalat sa paligid. Diyos ko naman Bulalas ng isang customer sa may bintana. Napansin kaagad na Eric ang kaguluhan. Nilapitan niya ito at buong tapang na hinarang sa gitna ng hallway. Manong, bawal po dito ang ganyan. Hindi po ito pampublikong lugar. Labas po tayo. Sabi niyang may diin sa boses.
sabay tingin sa mga customer na nakatingin na rin. Tumingin sa kanya ang matanda. Gusto ko lang naman sanang kumain. Kahit konting kapit tinapay man lang. Ngunit hindi na pinakinggan nito ni Eric. Kung gusto niyo ng kape, doon po kayo sa kanto. May karinderya doon. Hindi ho ito para sa inyo. Gusto niyo bang tumawag pa ako ng gwardiya para itapon kayo palabas? Tinapik niya ang braso ng matanda at iginiya ito pabalik sa pinto. Hindi alintana ni Eric na may mga customer nang nakatingin sa kanya na parang nagugulat sa kanyang asal. Excuse me, waiter. Tawag ng isang foreigner na matagal ng suki. Is that how you treat people here? Sorry sir, but he is a beggar. He has no place in this establishment. Sagot na Eric. Pilit na nagpapaliwanag habang abala pa rin sa pagpapaalis sa matanda. Naglakad pa palabas ang lalaki. Walang imik. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, lumingon ito kay Eric at sinabi, Babalik ako. Hindi para maghanap ng awa, kung hindi para ipaalala sa iyo ang tunay na halaga ng isang tao. Napailing na lamang si Eric. Saka bumalik sa loob. Ha, ewan. Makasira lang ang ulo nun. Pulong niya. Sayang ang kagandahan ng restaurant. Kung sino-sinong mga ligaw lamang na kaluluwang pumapasok dito. Sa kanyang pagbalik sa loob, nakita niya si Miss Leia na nakatingin sa kanya mula sa counter. Parang may nais sabihin ngunit pinili na lamang na umili. Nagpatuloy ang gabi. Tumanggap ulit si Eric ng papuri sa isang table na natuwa sa kanyang serbisyo. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may matang palihim na nagmamasid at naghahanda. Ang araw ng pagsusulit ni Eric ay hindi pa tapos, sapagkat ang inaakala niyang isang gusgusing matanda ay hindi pala basta-basta. Kinabukasan, normal ang simula ng araw ni Eric. Maaga siyang pumasok. Nakangiti sa mga kasamahang waiter at punong-puno ng kumpiyansa. Sa kanyang isip, nagawa niya ang tama. Pinrotektahan niya ang imahe ng restaurant mula sa isang gusgusing estranghero. Oy Eric, sambit ni Carla habang nag-aayos ng silverware. Medyo matindi ka kahapon ha. Ang daming nakakita sa ginawa mo. Natural lang yun no. Ayaw mong makasira ng ambience, di ba? Ganun dapat kung seryoso kang gusto mong ma-promote. Sagot niya habang naglalagay ng linen sa mesa. Pero hindi mo man lamang tinanong kung bakit siya naroon. Baka may dahilan siya. Carla, sa panahon ngayon, di ka pwedeng magpakamartir no? Gusto mo bang papasukin natin lahat ng amoy kalsadang dumaraan? Wawalan tayo ng customer niyan. Tahimik lamang si Carla. May kutob siya. Hindi karaniwan ang ginawang pagmamasid ng manager kahapon. At kahit ang head chef ay napansin ang tensyon sa pagitan ng matanda at ni Eric. Bandang tanghali, habang abala ang lahat sa lunch service, may dumating na luxury SUV sa harap ng restaurant. Bumaba mula rito ang dalawang lalaking nakaitim at merong earpiece, mukhang mga bodyguard. Pagbukas ng pinto, bumaba ang lalaking gusgusi na pinalayas na Eric kahapon. Pero ngayon, nakasuot na ito ng mamahaling Amerikana at sapatos na tila ginto ang pagkakakinis. Dahil doon, ay napanganga at nagulat ang buong staff. Di ba siya yung matanda kahapon? Bulong ng isang cook sa kitchen window. Tumingin sa paligid ang lalaki at saka ngumiti. Magandang hapon. Nariyan ba si Leia? Agad na lumapit si Miss Leia. Sir, we're not expecting you so soon. Sinadya ko talagang bumalik ka agad. Ani ng lalaki. Napaka-interesante kasi ng karanasan ko kahapon. Unti-unting namutla si Eric habang nakatayo sa gilid. Hindi siya makapaniwala. Sandali. Siya ang may-ari? Bulong niya sa sarili. Lumapit ang matanda kay Eric. Ngayon ay tuwid na ang tindig. May dangal na pananalita at hindi mo iisiping dati amoy kalye. Natatandaan mo ba ako? Tanong ng matanda. Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po alam. Ang akala ko po kasi
Ako si Don Gregorio Velasquez. Ako ang nagtatag ng La Esperanza. Lahat ng narito ay sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Eric. Hindi siya makagalaw. Naramdaman niyang lumulubog siya sa kinatatayuan niya. Pumasok ako kahapon. Nakapangkuskusin. Gusto ko lang naman malaman kung sino ang tunay na may malasakit sa serbisyo. Serbisyo kahit kanino. Hindi lang sa may pera o may mukhang pera. Hindi lang sa magara ang bihis. Dahil ang tunay na ginto ng isang empleyado ay ang paggalang sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga importanteng customer. Napatahimik ang buong restaurant. Ang ibang customer ay nakikinig sa eksena. Tinapunan siya ng tingin ni Don Gregorio. Malamig at diretso. At sa lahat ng aking mga nakita, ikaw ang pinakamalayo sa promosyon, Eric. Tuluyan ng binalot ng hiya at takot si Eric. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pinagyayabang ay tila baga nabura ng isang matalim na katotohanan. At doon niya napagtanto na ang tunay na pagsubok ay hindi ang sipag, kung hindi ang ugali. Hindi nga siya makakilos ng mga sandaling iyon. Sa dami ng pagkakataong inakala niyang papalapit na siya sa kanyang promotion, ngayon ay tila pinagpagsakan siya ng langit at lupa. Nakatingin ang lahat sa kanya. Ang mga kasamahan niyang waiter, ang head chef, pati na rin ang mga regular na customer na noon ay palaging humahanga sa kanyang sigasig. Tahimik lamang si Miss Lea habang nakatayo sa gilid ni Don Gregorio. Hindi siya makatingin kay Eric at sa halip ay tinawag ang assistant manager. Please, take over for a moment. Wika niya. Magkakaroon tayo ng maikling pulong. Agad na dinala si Eric sa opisina sa ikalawang palapag. Tahimik lamang ang lahat. Ang tunog lamang ng hakbang at bukas sarang pinto ang maririnig. Sa loob ng opisina, naupo roon si Don Gregorio sa gitna, habang nasa magkabilang gilid si Miss Lea at si Eric. Eric, Panimula ni Don Gregorio. matagal ka na sa La Esperanza, hindi ba? Opo sir, 5 taon na po. Sagot na Eric na halos pabulong. Sa loob ng 5 taon, nakita naming masipag ka talaga, maagap, at laging present. Sa totoo lang ay hanga talaga ako sa iyo. Ngunit itong mga huling buwan, may napapansin na kaming pagbabago sa iyong asal, lalo na kung paano mong tratuhin ng ibang mga tao. Hindi makasagot si Eric. Gusto niyang magpaliwanag. Pero anong paliwanag ang makakapawi sa ginawa niyang pagtaboy sa taong yon? Alam mo ba kung ilang empleyado ang pirinomote ko mula sa pagiging taga-ugas ng pinggan? Tanong ni Don Gregorio. Hindi dahil sa mahusay sa pagdala ng tray, kung hindi dahil sa kabutihang loob nila, sa malasakit, at pati na rin sa respeto. Nanlumo si Eric. Hindi niya kailanman isinama sa pamantayan ng promosyon ang pag-uugali. Sa isip niya, basta't mahusay at mabilis ay sapat na. Okay na yon para sa kanya. Kung ako ang tatanungin, Dagdag ni Miss Lea. marami sa mga kasamahan mong mas karapat-dapat. Maraming pagkakataon na ipinakita mong mababa ang tingin mo sa mahirap na customer. Pati mga bagong waiter. Nilalait mo kapag may pagkakamali. Bumagsak ang balikat ni Eric. Sa likod ng kanyang mga papuri at pagkilala mula sa ilang customer, may mga naiwang damdamin ng takot, hiya, at pagmamaliit sa mga kasamahan. Nagpatuloy si Don Gregorio. Iyon ang dahilan. Kaya ako nagpanggap. Hindi para manloko, kung hindi para makita kung sino talaga ang may tunay na puso sa serbisyo. At ngayon malinaw na sa akin kung sino ang nararapat. Tumayo si Don Gregorio at dumiretso sa pintuan. Eric, hindi mo lang ako pinalayas kahapon. Pinalayas mo rin ang mismong diwa ng La Esperanza. Ang respeto sa kapwa. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at nagsabi, Simula ngayong araw, suspended ka na muna. Sinusuri ng HR kung ikaw ay karapat-dapat pang manatili rito. Hindi dahil gusto ka naming parusahan. Gusto lang naming malaman kung handa ka pang magbago. Iniwan siyang nakaupo sa silya.
Tulala, namumuo ang mga luha sa gilid ng mata. Hindi lang ang promosyon ang nawala, kung hindi ang tiwala ng taong pinakamahalaga sa restaurant. Pagkalabas ni Don Gregorio sa opisina, mabilis na kumalat ang balita sa buong restaurant. Sinuspindi si Eric. Mula sa pagiging pinakamataas na tinitingalang waiter, ngayon ay laman na siya ng mga bulungan at usapan sa bawat sulok ng La Esperanza. Sa pantry, nag-uusap sina Carla at Anton. Hindi ko akalain, no? Si Sir Gregorio pala yun? Ani Carla habang nagkakape. Oo nga eh. At si Eric, grabe yung yabang niya noong araw na yun. Kala mo kung sino? Sagot ni Anton. Pero totoo pala yung kasabihan. Ang matamis magsalita sa mayayaman ay mapanlait sa mga dukha. Napasimangot si Carla. Kaya pala kahit gaano siya kasipag, laging nauudlot ang promotion niya. Siguro matagal na rin siyang minamanmanan. Habang sa labas naman, kahit ang mga customer ay napapansin ng kakaibang atmosphere, may ilang loyal patrons na nagtanong kung nasaan si Eric. O teka sandali, nasaan si Eric? Yung laging nakaayos at masikaso. Tanong ng matandang lalaking parokyano. On leave po siya, sagot ng bagong waitress, sabay tingin kay Miss Leia, na nagmamasid sa background. Samantala si staff locker room, nakaupo si Eric, bitbit ang kanyang backpack. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang kanyang locker. Hindi pa rin siya makapaniwala sa pangyayaring naganap. Anong nangyari sa akin? Bulong niya sa sarili. Ginawa ko naman ang tama. Ginawa ko naman ang lahat, di ba? Ngunit habang pinapakinggan niya ang sarili niyang tinig, alam niyang pawang palusot at pagdadailan lamang ang mga salitang iyon. Alam niyang mali siya. Alam niyang may mali sa naging pagtrato niya sa matandang kuskusin, na ngayon alam niyang siya pala ang taong pinakamataas sa kanilang lahat. Lumapit si Carla, bitbit ang isang folded apron. Eric, eto naiwan mo kahapon. Tahimik niyang tinanggap ang bagay na yon. Alam mo, sayang talaga. Kung ginamit mo lang yung sipag mo sa tamang paraan, baka ikaw pa rin ang mapili ni Sir Gregorio. Pero ang yabang mo kasi, hindi na itago. Napayuko si Eric. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang dating palaban na waiter, ngayon bagsak ang balikat at tikom ang bibig. Alam mo ba kung ano ang masakit? Tanong niya bigla. Akala ko lahat ng ginagawa ko para sa tagumpay. Para mapansin. Pero hindi ko napapansin. Sarili ko lang pala ang tinitingala ako. Hindi ko nakikita yung tao sa paligid ng maruming damit. Tahimik silang dalawa. Waray mabigat ang hangin sa paligid. Baka ito na rin ang chance mo para magbago, Eric. Sagot ni Carla. Kung ipapalik ka ni Sir Gregorio, sana ibang Eric na ang bumalik. Hindi na yung dating mayabang at palaging seryoso sa buhay. Tumango siya. Sana nga. Sana may pagkakataon pa. Lumabas si Carla. Naiwan siyang mag-isa. Nakatingin sa apron sa kanyang kamay. Simbolo ng karangalan noon. Pero ngayon, ay paalala ng pagkakamali. Sa kauna-unahang pagkakataon sa 5 taon niyang serbisyo, hindi siya nagtapos ng shift. Sa halip, tahimik siyang lumabas ng restaurant na parang isang nilalang, na binura mula sa mundong minsan siya ang bida. At makalipas nga ang 2 linggo ng suspension, ay bumalik nga sa Eric sa La Esperanza. Hindi na siya nakaayos tulad ng dati. Wala nang mamahaling pomada sa buhok. Wala na ang mahal na relo. Bitbit lang niya ang lumang backpack at bagong katauhan na pilit niyang binuo sa panahon ng pag-iisa. Habang papalapit siya sa pintuan ng restaurant, ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung tatanggapin pa ba siya. Hindi niya alam kung may natitira pa sa kanyang dignidad. Ngunit isa lamang ang malinaw. Handa na siyang magpakumbaba. Pagkapasok niya sa restaurant, agad siyang sinalubong ng mga titig. May halong pagtataka, may halong duda, pero hindi na siya tumango ng mayabang. Ngumiti na lamang ng may pilit na kumpiyansa. At pagkatapos ay tumungo siya at dumiretso sa opisina.
Sa loob ay nadatnan niya si Miss Leia. Eric, Bungad nito. alam mo bang hindi pa rin dito si Sir Gregorio kung ibabalik ka? Tumango siya. Naintindihan ko po, pero hindi po ako nandito para pilitin siyang ibalik ako. Narito lang po ako para humingi ng tawad. Hindi lang kay Sir Gregorio, kung hindi sa lahat po ng tao sa restaurant na nasaktan ko, hinusgahan ko, at minaliit ko po. Napatingin si Miss Leia. May pagbabago nga sa kanyang tingin. Wala na ang dating angas. Wala na ang pagsigaw ng, "Ako ang pinakamahusay." Nagpatuloy si Eric. 2 linggo akong nagbantay sa labas ng mga restaurant. Hindi para manood, kung hindi para matutong makinig. Kinausap ko po ang mga pulubi, mga delivery rider, at kahit yung mga batang kalye. At doon ko lang po napatunayan, mas marami silang dignidad kaysa sa ibinakita ko sa lalaking tinaboy ko noon. Tahimik lamang si Miss Leia. Maya-maya tumayo ito at nagsabi, Sumunod ka, Eric. Dinala siya nito sa main dining area, kung saan naroon si Don Gregorio. Aswal lamang ang suot, walang gwardiya, walang anino ng pagiging may-ari ng isang pinakamagandang kainan sa buong lungsod. "Oh, Eric," Bungad ni Don Gregorio. "ano ang natutunan mo sa ginawa mong pagkakamali?" Huminga siya ng malalim. Natutunan ko po na hindi sukatan ng dangal ng tao ang itsura at hindi basehan ng paggalang ang pera. Ang tunay na serbisyo, hindi lamang po sa plato nagsisimula, kung hindi narito po sa puso. Tahimik lamang si Don Gregorio. Lumapit ito sa kanya at ipinatong ang kamay sa balikat niya. "Hindi ko kailangan ng waiter na magaling lang sa tray. Ang kailangan ko ay ang tao na kaya ring magdala ng puso sa mesa." Maya-maya ay ngumiti ito ng kaunti. "Babalik ka bilang waiter. Walang special treatment, walang shortcut. Pero kung mapatunayan mong may nagbago, pag-uusapan nating muli ang promotion, okay?" Hindi makapagsalita si Eric. Sa halip, ay napaluha siya sa harap ng mga kasamahan. Ito ang panibagong simula para sa kanya. Tahimik siyang naglakad papunta sa locker room. Isinuot ang kanyang apron. Hindi na mayabang, kung hindi may buong kababaang loob. Ngayon ay hindi na siya si Eric na gustong sumikat. Siya na si Eric na marunong na rumispeto. Muling bumalik si Eric sa kanyang dating pwesto, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Wala nang palakpakan, wala nang tinging may paghanga. Sa halip, malamig ang pagtanggap ng mga kasamahan, para bang may malaking harang sa pagitan niya at ng mga taong dati niyang pinapangaralan. Sa unang linggo ng kanyang pagbabalik, ipinakita niya ang tunay na pagbabago. Wala nang pagmamataas. Kapag may customer na may reklamo, siya na ang unang humaharap. Kapag may baso na nabasag, hindi siya naghahanap ng masisisi. Siya na mismo ang naglilinis. Isang gabi, habang abala ang buong staff sa isang private event na dinaluhan ng mga kilalang personalidad, ay biglang nagkaaberya sa kusina. Nagkaroon ng leakage sa main pipe at bumaha ng tubig ang buong likuran ng restaurant. Takot na takot ang mga staff. Si Miss Leia ay abalang nag-ayos ng event at walang tumate yung leader. Lahat ay nagkakagulo. Ngunit si Eric, sa halip na magpanik ay agad na kumilos. Carla, hawakan mo yung mga bagong orders. Anton, samahan mo ako sa kusina. Kailangan nating i-divert ang tubig bago pa maapektuhan ang main floor." Hindi na siya naghintay ng utos. Kumuha siya ng mop at lumuhod sa sahig at nagsimulang maglinis. Kasama ang mga kusinero, utility, at pati na rin dishwasher. Nagtulungan sila sa ilalim ng pamumuno niya. "Ang dami ko nang nagawang mali noon," bulong niya sa sarili habang basang-basa. "Pero ngayon, kahit simpleng hakbang lang ito, siguraduhin kong tama na." Habang abala sila sa likod, lumapit si Don Gregorio sa counter. Tahimik niyang pinanood si Eric mula sa CCTV monitor. Sa tabi niya, naroon ang kanyang anak na si Marco. Ang lalaki ring dating tinaboy na Eric na ngayon ay bis na bis at seryosong nakatingin sa screen. "Siya ba yung tinaboy ako dati, Dad?" tanong ni Marco. "Oo, siya nga yun. Ako rin naman ay tinaboy niya."
Grabe siya kahigpit bilang waiter natin. Pero huwag kang mag-alala, ibang Eric na siya ngayon. Ilang minuto pang lumipas. Naayos na ang leakage. Hindi man naalis lahat ng tubig. Sapat na ang ginawa ni Eric upang hindi makapunta sa harapan na ipagpatuloy ang event na parang walang nangyari. Pagkatapos ng ship, pagod na pagod ang buong staff. Sa isang lumapit si Carla, Anton, at maging ang mga dating umiiwas sa kanya. Tol, salamat kanina. Kung hindi dahil sa'yo, baka na-cancel na yung buong event. Ngumiti sa Ed. Wala yun, Tol. Ginawa ko lang naman ang tama. At sa wakas, napawi ang malamig na trato. Unti-unting nagbukas ang puso ng kanyang mga kasama. Hindi dahil sa sinabi niyang nagbago siya, kung hindi dahil sa pinatunayan niyang nagbago siya sa gawa. Sa isang sulok, nakatingin si Marco, habang pinagmamasdan si Eric na tumutulong sa iba. Dad, ani Marco, tingin ko, natagpuan mo na ang taong nararapat sa promotion. Tumango si Don Gregorio. Tama ka, pero hindi ako magde-decide. Hayaan natin si Eric ang maglatag ng sarili niyang kapalaran sa pamamagitan ng kanyang pagkilos. Makalipas ang isang buwan mula nang muling bumalik sa Eric, tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin sa La Esperanza. Hindi na siya tinitignan ng mga kasamahan bilang mapagnataas. Sa halip, siya na ang unang nilalapitan tuwing may problema. Mula sa dating lalaking halos sampahin ang sarili sa harap ng salamin, ngayon ay isa na siyang haligi ng pagkakaisa sa buong team. Isang umaga, pinatawag ng management ang lahat ng staff para sa isang mahalagang anunsyo. Sa gitna ng dining area, lumabas si Don Gregorio, kasama ang anak nitong si Marco at si Miss Lea. Tahimik lamang ang lahat. May kaba at may pagtataka. Matagal ko nang binabantayan ang bawat isa sa inyo. Panimula ni Don Gregorio. Hindi lang bilang isang empleyado, kung hindi bilang isang tao. Hindi sapat ang galing sa serbisyo kung wala kang puso. Napatingin siya kay Eric, saka ngumiti. May isang empleyado rito na minsan ay sumobra sa kumpiyansa. Naniwala na sapat na ang husay para masabing karapat-dapat. Ngunit nabigo siya, at sa kanyang pagkabigo, doon siya tunay na bumangon. Lumingon ang lahat kay Eric. Nakayuko lang siya. Tila ayaw maniwala sa mga nangyari. Eric, tawag ni Don Gregorio. Lumapit ka. Dahan-dahang lumapit si Eric sa gitna ng lahat. Walang kumpiyansa, kung hindi ka baba ang loob ang pumabalot sa kanya. Alam mo ba kung bakit ka namin pinabalik? Tanong ni Don Gregorio. Dahil po, nagpakumbaba po ako? Sagot ni Eric ng mahina ngunit tapat. Hindi lang yon, sagot ni Don Gregorio. Ibinalik ka namin hindi para gantimpalaan ang nakaraan mo, kung hindi para bigyan ka ng pagkakataong buuin ng panibagong ikaw. Maya-may kinuha ni Marco ang isang sobre at iniabot kay Eric. Simula sa araw na ito, Eric, wika ni Marco, ikaw lang bagong supervisor ng floor operation. Nagulat si Eric sa sinabi ng anak ni Don Gregorio. Nalaki ang mga mata niya. Parang bumalik sa kanya ang lahat ng alaala mula sa mga araw na nilalait niya ang mga mas mababa sa kanya. Hanggang sa araw na itinaboy niya si Don Gregorio, nakakala niya ipulubi lang. Pero, bakit po ako? Tanong niya. Dahil hindi mo na hinangad ang promotion. Ang hinahangad mo na ay itama ang mali. Sagot ni Don Gregorio. At yun ang pinakamatibay na batayan ng tunay na leader. Nagpalakpakan ng lahat. Lumapit ang mga kasamahan niya at niyakap siya. Hindi dahil sa bagong posisyon, kung hindi dahil sa respeto na ngayon ay tunay na sa kanya. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan siya ni Marco. Eric, alam mo bang muntikan na kitang ipaterminate agad noon? Yan kasi ang gusto ko pero pinigilan ni Daddy. Bago si Daddy, ako munang minalit mo nun. Siguro hindi mo natanda kasi nakaraang taon pa yun Pero mas magaling umarte sa akin si Daddy. Natatawang biro ni Marco.
Tumango lamang si Eric na parang nahihiya. Siguro sir, kung ako ang nasa posisyon mo, ay ganun din ang gagawin ko. Tatanggalin ko talaga ang isang tao na may ganong ugali. Dahil huli ko nang napagtanto na hindi pala maganda at hindi tama. Ngumiti si Marco. Pero pinili ka pa rin ni Dad at tama ang naging desisyon niya. Nagkatinginan sila ng may respeto. Hindi na amo at empleyado, kung hindi dalawang lalaking may parehong aral na nakuha sa mundong puno ng pagpapanggap. Mula sa araw na yon, si Eric na ang nagtakda ng tono ng buong La Esperanza. Hindi na sa pamamagitan ng sigaw, kung hindi ng halimbawa, at ang pangalan niyang minsang kinatya, ngayon ay sinasaluduhan. Sa uli, ang tunay na promosyon ay hindi ibinibigay, kung hindi pinapatunayan at pinaghihirapan. Lumipas ang mga buwan, naging mas kilala pa ang La Esperanza. Hindi lamang dahil sa kanilang pagkain, kung hindi dahil sa kakaibang serbisyo at diwa ng pagtutulungan sa loob nito. Sa sentro ng lahat ng iyon ay walang iba kung hindi si Eric, na ngayon hindi lamang basta supervisor, kung hindi tagapagpayo, mabuting leader, at inspirasyon sa marami. Hindi na siya kailanman muling umasa sa ganda ng pananalita para makuha ang respeto. Alam na niya ngayon na ang tunay na respeto ay hindi hinihingi, ngunit pinagpapaguran. Minsan habang nag-iikot siya sa restaurant, may isang batang waiter na bagong hire ang lumapit sa kanya. Sir Eric, totoo po ba yung mga kwento-kwento? Na dati raw po kayong palalo? Na tinaboy niya raw po ang may-ari ng restaurant na ito? Inosenteng tanong ng binata. Napangiti si Eric. Oo, totoo yun. Sagot niya habang inilalagay ang isang tray sa istante. At yung pagkakamaling yun ang nagturo sa akin ng pinaka-importanteng leksyon sa buhay ko. Ano pong leksyon yun? Tumigil siya sa paglalakad at tumingin ng diretso sa mata ng binata. Na sa mundong ito, kahit gaano ka kagaling, kung wala kang malasakit sa kapwa, ay baliwala lamang ang lahat. At minsan, yung taong akala mong walang kwenta, siya pa pala ang makapagpapabago ng takbo ng buhay mo. Ang binata ay napangiti sabay tango. Lumapit si Don Gregorio, na ngayon ay mas aktibo na sa pamamalakad ng restaurant. Tinapik niya si Eric sa balikat. May bagong branch tayong bubuksan sa susunod na buwan. Ikaw ang naisip kong mamahala roon. Hindi na nagtaka si Eric. Hindi na siya nagtatatalon sa tuwa gaya noon. Ngumiti lamang siya. May paggalang at may kababaang loob. At higit sa lahat ay punong-puno ng pasasalamat. Sa uli, ang dating waiter na sinayang ang pagkakataon dahil sa kayabangan ay naging ehemplo ng pagbabago, pagpupursige, at tunay na karapat-dapat sa promosyon. At ang mga tray na dati bitbit niya para ipakitang siya ang pinakamagaling, ngayon ay bitbit niya upang ipadama sa bawat kasamahan ang halaga ng bawat isa. Dahil ang tunay na tagumpay, hindi lamang nasusukat sa taas ng posisyon, kung hindi sa lalim ng kabutihan ng loob.